So, magandang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa ating daily evening devotional. At sa gabing ito, tayo po ay pangungunahan ni Brother Jefferson Buko. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-awitan ng ating opening song at opening prayer naman po ni Sister Daniela. At ngayon po, tayo na po ay mag-awitan ng ating opening song. Let's pray po. Naririnig po ba ako? Okay, let's pray. Amang banal na nasa mga langit, sa mga oras na ito, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyong pong kabutihan sa buong araw at muli po kaming mag-aaral ng inyong mga salita sa mga oras na ito. Bigyan niyo po kami ng kaalaman, katalinuhan, lalong-lalo na po ang tagapagsalita ng kanya pong maibahagi ng tama at ito po inaayon sa inyong kalooban. At linisin niyo po ang isipan at tuwain po namin mga nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so isang magandang gabi po sa ating lahat and welcome po muli sa ating pag-aaral
ng ating God's Amazing Grace na pinamagatan pong A Girdle of Truth. Ito po yung ating mababasa sa book nga po ng God's Amazing Grace, January 22. Sabi po sa ating text natin mo makikita sa Ephesians 6 verse 14, says, Stand therefore having your lions girt about with truth. Sabi dito, there is absolutely no safeguard against evil but truth. No man can stand firm for right in whose heart the truth does not abide. There is only one power that can make and keep us steadfast. The power of God imparted to us through the grace of Christ. Yan. So sabi din dito na ang totoong protection daw po, yun nga po, protection against po sa paggawa ng mga wrongdoing, mga masasama, is ang pagkakaroon po ng ng kaalaman at at ang pagkakaroon ng buhay, namumuhay po sa katotohanan. At by that po, kung meron po tayong kaalaman o alam sa mga katotohanan na nagmula sa ating Panginoon, ay ito po'y ang tanging safeguard nga po natin na siyang gagabay sa atin at poprotektahan po tayo sa mga masasamang mga gawi dito sa mundo. No? At sabi rin po dito na kapag raw po ang isang tao na siya po ay hindi po siya um, kapag daw po ang taong ito ay ah, parang sinasabi niya na yung kanyang ginagawa ay tama naman, or parang sinasabi niya na marami siyang alam, no? Kumbaga, huwag niyo na akong sawayin, gano'n. Diba? Or siya ay maraming nalalaman, no? Kaysa sa iba, ay kapag daw po ang taong iyon ay ganun daw po ang kanyang iniisip o sinasabi, pero wala naman yung yung katotohanan sa kanyang puso, ay ito raw po ay mali, no? Kasi ang human strength o yung mga kalakasan natin ay hindi po ito sapat para hindi po ito enough para ma-resist po yung mga kasamaan, no? Dahil nga po, ang only power nga po, no, yung only na um, bagay na makakapagprotekta sa atin is ah, yung tayo po ay tumayo ng may sigasig, at tayo po ay tumayo na meron po sa ating puso na ito po yung nanggagaling sa ating Diyos, no? At yung power daw po na ito na siyang kanyang iginawad sa atin, ay ito po ay nanggagaling kay Kristo at sa kanyang biyaya. At kung tayo nga po ay gusto po natin na mamuhay ng may mapayapa, no? Kailangan po nating tanggapin sa ating puso ang katotohanan ng ating Diyos, at kanyang pag-aralan pa ang kanyang mga salita, at depensahan ng depensahan siya, no? Na hindi lamang po sa ating nanggagaling sa ating mga sarili, dahil marami na tayong nalalaman, or tayo man ay nasa posisyon na mas mataas, no? Hindi po yun sapat para Hindi po yun enough para ma-resist po natin yung kasamaan. Kasi para po natin mapanagumpayan, malabanan ang kasamaan sa ating sarili or dyan sa mga temptation sa mundo, ay kailangan po natin ng gabay po ng proteksyon ng ating Diyos, no? Para malabanan po ang ganong mga bagay. At um, ay po kailangan po nga natin na yung ating sarili ay closer sa ating Diyos. At kung tayo ay tunay na bayan niya, ay kailangan po natin pagtiwalaan ang kanyang biyaya na siyang na para ma-resist po natin yung kasamaan, kailangan po natin pagtiwalaan yung kanyang pangako na kanyang tutulungan tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya, at tayo ay bibigyan niya ng kalakasan para malabanan ang kasamaan at piliin kung ano ba yung tama na gagawin, no, sa araw-araw.
There are many in the church who take it for granted that they understand what they believe, but until controversy arises, they do not know their own weakness. When separated from those of like faith and compelled to stand singly and alone to explain their belief, they will be surprised to see how confused are their ideas of what they had accepted as truth. So, sabi dito na, sa panahon po natin, no, maraming ganitong mga tao, no, uri ng mga tao ang mayroon nito, no. Kahit sa loob po ng iglesia ay mayroon pong ganito na kanilang iniisip, no, ng malinaw na na kumbaga kanilang iniisip na tama yung kanilang pinaniniwalaan, no. Pero kapag daw po yung problema o yung disagreements ay dumating sa kanilang mga buhay, na yung mga pagsubok ay dumating sa kanilang mga buhay, ay kanila pong marirealize na ano po, kanila pong marirealize na yung faith na hawak-hawak nila ay um, hindi pala ito malakas, no? Kumbaga ito ay mahina dahil sa kanilang mga sarili ay una pa lamang sila ay may tiwala sa kanilang sarili na marami akong nalalaman, kumbaga alam ko yung katotohanan na yan, ganyan. Tapos hindi ko na kailangan kayo, yung gano'n, di ba? Pero once po na yung dumating yung pagsubok na sa buhay niya ay kanya nga pong marirealize, no? Na hindi pa pala sapat yung aking nalalaman. Hindi pa sapat yung faith na mayroon ako, no? So, ganun din po tayo. Ayun po yung na dapat nating um, ma-realize sa ating mga buhay, no? Kasi baka tayo po ay ganun din, no? Na dumatating tayo sa point na parang alam na natin lahat, no? Dahil tayo ay palasimba or lagi nag-worship ay tayo na ba ay marami nang nalalaman, no? Kumbaga, proud tayo sa ating sarili na um, marami tayong nalalaman pero hindi naman natin sinasabuhay, no? Kaya doon tayo nakukulangan ng ating pananampalataya. At sabi nga din po dito na kapag din daw po ang itong mga taong ito ay sila ay na-separate sa mga tao na naniniwala sa katulad nila, no? Ay sila daw po ay na-force para explain yung kanilang belief sa kanilang mga sarili. At mismo sa kanilang sarili ay sila ay nasusurprise at nako-confuse dun sa katotohanan na hawak nila. At dun po ay kanila pa nga pong madidiscover na yung kanilang tinanggap na katotohanan ay hindi pala nila fully na naintindihan, no? So, ganun din po, no? Kasi kung tayo po ay tunay na manggagawa ng ating Panginoon, no? Kung tayo po ay may narinig po ng balita or marinig na mensahe, kailangan din po na natin itong pagsaliksikan dahil baka itong liwanag na ating natanggap ay nagaling sa tagapagsalita ay maaaring mali o taliwas doon sa sinasabi o iniibig sabihin ng kasulatan, no? Kumbaga, ito po ay hindi enough na paniwalaan po natin yung pinaniniwalaan naman ng iba, no? Kailangan po natin itong lahat po tayong pag-igihan na pag-aralan, intindihin, at i-sure natin sa ating sarili na yung ating faith ay malakas. At kung tayo na po ay kung na-realize na po natin yung ating mga kahinaan at kung atin pong nalaman na kung bakit ito yung ating pinaniniwalaan ay tayo na po ay handa na tumayo ng may matatag kung tayo man po ay nag-iisa o tayo man ay dumadaan sa mga pagsubok. The Lord calls upon all who believe His word to wake out of sleep. Precious light has come, appropriate for this time. It is Bible truth, showing the perils that are right upon us. This light should lead us to a diligent study of the scriptures and a most critical examination of the positions which we hold. Believers are not to rest in suppositions and ill-defined ideas of what constitutes truth. Their faith must be firmly founded upon the Word of God, so that when the testing time shall come,
and they are brought before councils to answer for their faith, they may be able to give a reason for the hope that is in them with meekness and fear. So, dahil marami sa atin ang tulog pa sa pananampalataya, kaya tayo po ay muling tinatawagan ng ating Panginoon sa devotional po natin ngayon, no? Na kanyang tinatawagan tayo, ang lahat po ng mga naniniwala sa kanyang salita, na tayo po ay gumising at kailangan po nating seryosohin yung ating pananampalataya, no? Hindi po ito biro, no? Kumbaga hindi po ito laro na ang pagkakaroon ng pananampalataya, no? At ang ah, pag-achieve ng pananampalataya na malakas, no? Kaya tayo po ay muling tinatawagan ng ating Panginoon, muling kinakatok niya ang ating mga puso na pagbuksan natin siya at muling pag-aralan pa ang mga katotohanan dahil baka yung katotohanan nating nalalaman na piling natin na enough na to para tayo ay maligtas ay baka wala pa ito sa katiting ng katotohanan na kailangan nating malaman, no? And sabi nga po dito na yung mga which is yung Bible truth na siyang wina-warningan tayo about sa mga dangers na ating naharap sa kapanahunan po natin ngayon, no? So, actually, ito ay malinaw na talaga sa atin, no? Na dahil po tayo ay nag-aaral ng mga ah, kung ano yung mangyayari sa mga hinaharap, no? So, ngayon, marami na po tayong nalalaman, no? May mga gera, uri ng mga um, mga bagyo, lindol, diba marami na pong mga wars and strife ang mga nangyayari, no? Ay um ang ibig sabihin po noon ay malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. So tayo pa po ba ngayon ay pahiga-higa lang sa ating pananampalataya or tayo na ay muling babangon at muling tatayo ng masigasig para sa gawain ng ating Panginoon at para sa ikaliligtas ng ating mga sarili, no? Kaya itong mga katotohanan po na ating pinag-aaralan, no? Kailangan din po natin itong ang pag-igihan na basahin o pag-aralan ng mga Biblia ng mabuti. At syempre, kailangan po natin ito samahan ng panalangin na tulungan tayo at gabayan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos na maintindihan yung mga malalalim na mga ibig sabihin, no? O ito ay ating masa kabuhayan at ating ah, hindi makalimutan, no? Kasi itong mga liwanag na ito ay napaka-importante, no? Lalo na po sa huling mga kapanahunan. At kailangan din po natin ma-examine kung ano ba yung ating paniniwalaan, no? Kung ngayon, no? Bakit ba tayo isang Sabadista, no? Alam ba natin yung history, no? Na bakit tinatag ang ating samahan, no? Or bakit tayo naniniwala sa ganitong uri ng paniniwala, no? Alam na ba natin, no? Alam na ba natin kung sino ang ating Diyos, no? Kumbaga marami pa tayong dapat na malaman, no? Mula sa mga foundation of truth kung bakit tayo ngayon ay nakatayo sa katotohanan ito, no? Kailangan po na natin yung pag-aralan pa. At sabi nga din po dito na ang mga um, believers ay kailangan daw po sila ay hindi mag-depend sa mga um, guess nila, parang yung mga rational thinking nila na dahil pinaniniwalaan mo, sige, maniniwala na din ako, no? Or dahil sa palagay mo tama itong nabasa mo na um ibig sabihin ng katotohanan ito ay tama na yun, no? So hindi po. No, wag po nawa tayong magaya roon, no? O magkaroon po tayo ng assumptions or mga unclear ideas about truth, no? Kasi baka ito po ay ating maging balakid para hindi po tayo masama sa kaligtasan na na para sa atin, no? At kailangan din daw po yung ating pananampalataya ay maging nakabase po lagi tayo sa mga katotohanan o yung mga nakasulat sa katotohanan sa Bible, no?
And para kung tayo po ay sakaling makaharap ng mga difficult times or pagsubok or tayo ay kine-question sa ating mga belief, no? Ay atin po itong madaliang masagot at ito ay ating ma-explain sa mga nagtatanong sa atin about sa ating pananampalataya, no? At by that, pwede po natin silang ma-share ng mga salita ng ating Diyos, no? Kaya po, um, dito sa ating devotional ay gusto ng Diyos na sa ating mga sarili ay malaman po natin ng malalim at personal ang mga katotohanan niya, no? At para kung tayo po ay sakaling um, ito na palagian na ng nag-aaral lang ng salita ay tayo na po ay pwede nang tumayo, no? Ng mag-isa na makakaya na natin ito sa tulong ng Diyos at malabanan yung mga uri ng temptasyon, mapanagumpayan ng mga kahinaan natin, yung mga pagsubok natin, no? At ayun, by that ay tayo na po ay magkakaroon na doon ng malakas na pananampalataya. At hindi na po nun nagdalak yung ating mga faith na hawak natin. At sabi dito, the erroneous teachings of popular theology have made thousands upon thousands of skeptics and infidels. There are errors and inconsistencies which many denounce as the teaching of the Bible that are really false interpretations of Scripture. Instead of criticizing the Bible, let us seek by precept and example to present to the world its sacred, life-giving truths that we may show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Yan. So, sabi dito na yung mga maling mga teachings, no? Yung mga maling mga doktrina, maling mga scriptures, no? Ito raw po ay madalas na ina-accept ng mga ibang mga relihiyon ngayong, no? Na even sa Adventist, no? Marami na pong tumatanggap ng mga ganitong mga uri ng mga teorya o yung mga doktrina na taliwas dun um, sa kung ano yung nasusulat, no? At dahil nga marami ang mga ganito sa mga uri ng iglesia at uri ng mga relihiyon, ay marami pong mga tao ang naloloko na at kanilang dinadoubt yung kanilang mga Diyos at even sa kanilang mga sarili ay nire-reject nila yung mga faith na kanilang natatanggap, no? Kaya dahil dahil doon sa mga wrong teachings na iyon ay marami pong mga uri ng mga mistakes at mga contradictions, no? Na kumbaga yung itong mga taong ito, sinisisi nila yung Bible na mali yung Bible, no? Mali yung katotohanan, no? Hindi nila sinusunod yung kung ano yung nakasulat dun sa Bible, no? No? Dahil sa mga pag-iisip ng mga ganito yung sa kanila mga pagtanggap ng mga teachings na taliwas naman sa mga inuutos ng Diyos na dapat nating malaman, no? Kaya hindi talaga tayo dapat puro pakinig lamang dahil sinabi ni pastor, dahil sinabi ni brother, ay tama yan, no? Kundi kung ano yung kanyang sinabi, kailangan din natin tignan sa kasulatan, no? Kung saan siya kumuha ng sources, tignan po natin siya kasi baka yung source na kanyang pinagkunan ay mali pala. Iba pala yung pagkaintindi or baka binaluktot nila ng onte para medyo at least malaman onte o maintindihan ng malinaw, no? Kasi marami mga ganun eh. Tulad ngayon sa Bible ngayon, di ba? Marami ng mga Bible na mga ibang uri ng mga versions, no? Kahit ngayon meron na mga Taglish na hindi na appropriate. Baga, wala nang kabanalan dun sa kasulatan na yun, no? Dahil yung iba binabaluktot nila or tinatanggal nila yung mga words o yung mga letra, no? Kumbaga, dahil doon ay marami ng mga taong nalilito at kanilang sinisisi yung Bible na mali iyon, no? Dahil sabi dito na instead nga po na ating
um, dito, instead nga po na ating i-criticize yung Bible or kumbaga ating sisihin siya, sisihin itong bagay na ito kung bakit tayo nalilito or nagkakaroon ng pagsubok sa ating mga buhay, or dahil tayo ay hirap na hirap, ay kailangan po natin mag-focus sa ating mga sarili na maintindihan po ng malinaw ang Bible, at ng mabuti. At tignan natin kung ano ba yung um, pinupunto ng mensaheng nating natatanggap, At kailangan din po, hindi lamang po tayo mga pakinig lamang or nag-aaral. Kailangan din po natin ng ng execution, which is yung ang pag-apply sa mga bagay o sa mga liwanag nga po natin naririnig, Kasi kung tayo ay maraming ang nalalaman or tayo naman ay nagsisimba, pero hindi naman ito sinasabuhay at hindi naman ito nakikita ng mga tao, hindi nakikita ng mga tao ang Christ-likeness sa ating mga sarili, ay useless lang po yung ating pananampalataya, Because sabi diba nga, faith without works is dead, Kaya ayun ang atin dapat na mindset lagi na kung ito yung hindi sinasamahan naman paggawa, ay wala pong saysa yung ating pananampalataya na hawak natin. At dahil doon ay wala po si Kristo sa ating mga puso. At ayun po. Next po tayo. The truth stand firmly established on the eternal rock, a foundation that storm and tempest can never move. Do not lower the banner of truth in order to unite with the solemn message for these last days. Anything that will tend to hide the peculiar features of our faith. Ayan. So, sabi dito na yung katotohanan ng ating Diyos na kanyang nilikha, ng malakas at merong foundation na matibay, na tulad ng isang bato na hindi nasisira, ay ito pong ginawa ng Diyos, ah, na tulad nga po ng bato na hindi ah, kayang pagalawin ng isang bagyo, At itong katotohanan na dala, dala na ito ay hindi po ito kayang sirain or yanigin ng mga problema or ng mga trials or mga opposition. Kaya po, wag po tayong um, wag nawa po nating panghinaan or itago or i-compromise po yung katotohanan, just to please others or to gain unity, Kasi yung special na mga mensahe at yung mga belief na ibinigay sa atin ng Diyos sa mga huling araw na ito, ay kailangan po ito nating pag-igihan ng pag-aralan at bitbitin natin ito araw-araw, Kasi hindi natin alam na baka bukas ay darating ng ating Panginoon, tapos yung ating faith ay kulang pa, yung ating gawa ay wala pa, at tayo ay huli na. Hindi na tayo nasama sa 144,000, At hindi na tayo nasama sa pagliligtas, Kaya kailangan po itong mga ating mga napag-aralan ay sa every devotional natin or mga mensahe nating na natanggap, ay ito'y ating pag-aralan at sa buhay, And ayun din, hindi lang sa buhay kundi ibahagi din sa mga tao na hindi pa nakakasumpong or nakakatanggap o nakakarinig ng ganitong mga uri ng katotohanan, Kasi itong mga balita at warning na ito po'y para sa lahat ng mga tao, Kasi gusto po ng Diyos, na tayo po lahat ay maligtas, At sabi nga po dito na yung mga mensahe nga po at yung mga belief ng Diyos na kanyang iginawad o binigay sa atin in these last days, ay kailangan nga po natin na itong pagigihan na panghawakan, at wag po natin itong samahan ng mga ideya natin o yung mga opinion natin, sariling mga opinion na kumbaga parang kasi kapag tayo po yung naglagay ng mga sarili nating opinion or mga ideya natin ng mga, ay baka itong ibig sabihin nito, or dahil
sa tingin ko tama yan, no? Wag po tayo magkaroon ng mga ganong kaisipan kasi hindi lamang po tayo ang malilito, kundi yung ating mga binabahagian, no? O yung ating mga tagapakinig sa ating mga sinasabi, no? Baka sila rin po ang madamay sa ating pagkalito sa katotohanan, no? At ayun po, no? Napakaganda nga po ng ating tinalakay ngayong gabi. A Girdle of Truth, no? Na yung, ano ba yung girdle? Parang sinturon, no? Ng katotohanan, no? At itong mga lesson po nito ay kailangan po natin itong pagigihan na pag-aralan, no? Hindi lang dahil sinabi ko, tama na yun, no? Kailangan po natin itong pag-aralan pa, no? Na, okay, ganito din pala yung ibig sabihin nito, no? Or baka sakaling meron akong hindi nabanggit na mga part na importante ay at least nalaman ninyo, na pag-aralan ninyo na ganito yung ating dapat na malaman, no? At ayun po, kailangan po nating mamuhay ng may sigasig at hindi na nga po tayo dapat na patulog-tulog pa or chillax-chillax lang sa ating mga sarili sa mga panahon na ito ngayon, no? Kasi dahil marami ng mga kasamaan, marami ng mga digmaan, marami ng uri ng mga um, ito, mga bagyo, mga lindol, no? Ay nawa sana naman nabuksan tayo sa mga ating nakikita, no? Na mga balita na malapit na ang parating ng ating Panginoon. So ano pa yung ating inaantay, no? Kaya tayo po ay ating muling bumangon at muling suotin yung ah, yung pananampalataya at yung gawin yung mga iniatang sa atin ng mga duties ng ating Panginoon at para sa atin at para hindi lamang yun para sa atin bagkus din po sa mga ikaliligtas ng mga kasama natin, mahal sa atin sa buhay at yung mga ating mga mabahagian, no? At ayun po, no? Kailangan po nating magkaroon ng malakas na pananampalataya, no? At isa pa, dahil tayo po ay mga bayan ng Diyos, ay kung tayo man po ay nakasumpong ng mga o dumadanas ng mga pagsubok sa mga buhay, ay hindi po ibig sabihin nito ay malas tayo, no? Kundi gusto po ng Diyos na tayo ay maging dalisay at paligumpayan natin yung ating mga kahinaan, no? Para sa pagdating ng panahon ay tayo po ay handa na makatanggap ng kaligtasan na inaalok sa atin ng ating Panginoon. At ayan, so dito na po nagtatapos ang aking devotional at muli, magandang gabi sa ating lahat and God bless us all. Amen. Maraming salamat, Brother Jefferson, sa napakagandang mensahe na yung ibinahagi sa amin. So dito isa kabuhayan yung mga, di ba, na gusto ng ating Panginoon na lahat na patulog-tulog lang din. So ang gusto ng ating Panginoon na tayo ay gumising at ibahagi yung kanyang mga salita. Kasi ang mga katotohanan, ang liwanag ay ibinibigay na sa atin. Mas privilege nga tayo dahil ang binigay na liwanag sa atin is napakadami. Hindi tulad ng mga pioneers natin, yung sila mga sinaunang tagasunod ni Kristo. Ang binigay lang talaga sa kanila is yung Old Testament. Habang sa atin ay meron na tayong Old, may New Testament pa tayo. So kinakailangan yung mga katotohanan na ating nalaman ay isa kabuhayan natin iyon. So sino pa po ang merong mga karagdagan? Ay pwede niyo lamang po i-open ang inyong camera at microphone. At dito naman po sa ating Facebook Live, i-comment nyo lang po ang inyong mga So dito po sa kasamahan po dito sa Zoom, meron po ba kayong mga karagdagan? Sa tumpa, Sister Trisha,
At Brother Joseph, meron po ba kayong mga karagdagan? So kung wala na po, tayo na po ay dadako sa ating closing song at closing prayer naman po ng ating tagapagsalita. Tayo po lahat ay manalangin. Ama namin banal sa tasan ka po ng kalangitan, Ama. Maraming pong salamat sa gabing ito. Ang inyong pagsama sa amin sa pagtalakay po ng inyong mga totohanan at sa mga reminder po na kami po ay muling bumangon sa aming mga higaan dahil kailangan na po namin tumayo ng may sigasig sa aming pananampalataya. Tulungan niyo pa kami sa aming mga sarili dahil di po namin makakaya kung sa aming mga sarili lamang ang mga bagay nito. Tulungan niyo po kami at bigyan kami ng karunungan, kalakasan na maisabuhay po ang lahat po ng mga mensahe ng aming mga natatanggap, ng mga narinig mula po sa inyo. Tulungan niyo po kami na amin po itong may sa kabuhayan at maging may bahagi din po sa mga taong mga hindi po nakakasumpong ng inyong mga totohanan. Tulungan niyo rin po kami na amin pong mapanagumpayan ang lahat po ng aming mga kahinaan, pagsubok na aming dinadanas sa aming araw-araw na buhay. Pang sa ganoon kami po ay maging dalisay at maging handa sa pagparito ng inyong anak sa ikalawang pagparito niya. Tulungan niyo po kami at inyo pong dalisain pa ang aming pananampalataya at hindi upang kami po ay makatagpo po ng mga maling mga teorya, doktrina, iamin po itong masagot po ng
may katotohanan at tulungan niyo rin po kami sa gabing ito sa aming mga paghiwalay. Inyo po kaming pakingatan, gabayan, o ilayo po sa mga uri ng kapamakan at disgrasya. At ganoon din po ang aming mga mahal sa buhay po na hindi po namin kapiling sa mga oras na ito. Inyo po silang ingatan at pagpalain. At inyo rin pong pagalingin ang mga may karamdaman, malubhaman o ito or hindi, ay inyo pong ipuin ang inyong mapagpalang kamay upang sa kanila pong kagalingan ay sila po'y manumbalik sa inyong gawain at muling sambahin. At inyo po kaming linisin, patawarin kung saan niyo po kami nasumpungan ng mga pagkukulang at pagkakasala sa isipan, salita at sa gawa. At ito lang po, Ama, ang aming samutiling dalangin sa matamis na pangalan, aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pag-join sa ating evening devotional at patuloy ko po kayong inaanyahan sa ating online services. Vesper worship po bukas ng gabi alas 6 at ang ating morning devotional naman po alas 5 ng umaga. At yun lamang po. At magandang gabi sa ating lahat and God